12 anyos lang ang batang ito sa Palawan, pero mabigat na ang kanyang dinadala. Napaka-aktibo noon ng 12 anyos na si Yumi. Pero simula nung magdalaga, madalas na lang siya ngayon nagkukulong. Gusto ko pa maglaro-laro sa labas kasama yung mga pinsan ko, nakapagtakbo po, nakapagtalon. Pero ngayon po, di ko na po magawa. Ang dalagita kasi may hinaharap na mabigat na problema. Ang kanyang dibdib biglang lumobo. Kung karamihan sa mga kaedad ni Yumi, nagbe-baby bra pa lang, siya naka-40 triple D cup na. Ang kanyang dibdib abot hanggang pusod. 4'9" lang ang kanyang height, pero ang kanyang hinaharap nasa halos 20 kilo na. Masakit po minsan yung likod ko pag tumatakbo po, balikat. Kasama ang tiyahin at lola dito sa Puerto Princesa City sa Palawan, pansamantalang nakatira si Yumi. Tuwing maghuhugas siya ng plato, kailangan pa niyang ipatong sa lababo ang kanyang suso. Kahit sa pagligo, hirap ang bata. Mahirap po. Aligo, hindi ko po alam kung paano siya madidescribe. Mabigat po talaga siya eh. Halos wala na ring magkasya sa kanyang bra. Tanging ang 3 bra lang na ito na nabili niya sa ukay-ukay ang kanyang ginagamit. Para maitago ang hinaharap, nagsusuot siya ng maluluwag na mga damit. Pagkatapos ko po aligo, nilaban ko po agad yung baby bra ko. Yung mga damit ko na po to ay size na ng tita ko. Bigay na po nila sa akin. Naglalaro po kami ng habol-habulan, pero ngayon po hindi na namin magawa. Nakakaya po eh kapag naglalaro ka po, di ba magbigat po kasi yung dede ko pag naglalaro. Baka pa mabuli nila ako. Nahihiya po ako, naiinis. Gusto ko pong umiyak ng buong araw, tumago. Nalulungkot kasi dapat kasi naglalaro pa siya. Pero kasi sa kalagayan niya, sa bahay na lang siya kasi nahihiya siya. Gagawa ko pa pong mag-TikTok, pero po sa mga half bodies na lang. Kasi po pag nakakita ko po sa mga tao yung aking dibdib, bigla-bigla na lang po magsasalita ng kung ano-ano sa isang tao. Nagsimula raw lumaki ang dibdib ni Yumi nung sinimula itong reglahin nitong nakaraang taon. Bakit po ganun yung dede ko? Pag tumitingin naman po ako sa mga kaedad ko, ang liit-liit po ng dede nila. Sa Taytay, Palawan talaga nakatira si Yumi, pero mas pinili niya munang sa tiyahin tumira. Gusto ko rin po umuwi doon, kaso nga lang po, marami rin po kasi doon mga bastos, mga manyakes po. Meron po doon isang lalaki, sinabi niya sa pinsan ko na liligawan niya daw po ako kasi daw po malaki daw po yung dede ko. Nahiya po, natakot, tapos naiiyak. Sa dami-dami po ng tao na naging normal, bakit po ako nadatnan ng ganito? Pag titingnan po ako ng tao at pag sisigawan po na babae yung malaking dede. Ayoko po kasi maranasan yung naranasan ni mama. Nakaranas din siya ng hinamanyak siya na ibang lalaki, pinagtitinginan siya, pinagsasabihan po siya na may babae daw po na malaking dede. And ayoko po na magawa sa akin yun. 5 oras ang layo sa Puerto Princesa City. Nakatira ang ina ni Yumi na si Maricel at ang kanilang pamilya. Dahil naka-modified enhanced community quarantine ang Taytay, Palawan, halos kalahating taon na raw niyang hindi nakikita ang kanyang anak. Laking gulat na lang daw niya nung padalhan siya ng kasalukuyang litrato ni Yumi. Noong una kasi, ayaw niya ibigay yung picture. Sabi niya, kung gusto mo ako makita, puntahan mo ako dito. Nung nakita ko po, as in, nagulat ako, iyak ako ng iyak kasi parang, bakit bigla? Hindi ko lang maano sa sarili ko na parang, napakababaya ko, hindi ko siya naasikaso agad. Nasasaktan po ako. Sana sa akin na lang. Kasi ayoko nang maranasan niya yung mga naranasan ko dati. May mga time pala ba naglalakad ka, babanggain ka, tapos ay totoo.
Nitong June 2, kumonsulta si Yumi sa espesyalista at dito napag-alaman na ang kondisyon niya tinatawag na juvenile gigantomastia. Ito yung sobra or agresibong paglaki ng mga laman. Ito isang bihirang kondisyon sa mga batang babae. Sa mga ganitong sakit kasi, hindi lang dun sa physical na aspeto yung masamang epekto, kundi sa psychological na aspect. Nahihiya sila makipaghalubili sa ibang mga tao. At ang tanging solusyon, operasyon na nagkakahalaga ng 600,000 to 1 million pesos. So dalawa po yung mga options na pwede nating pagbibilian. First po is yung pagbabawas dun sa suso. Ang pangalawa po is tatanggalin lahat. And then maglalagay po ng implant or yung artificial na suso. Ngayon, dun sa unang sinabi ko po na operasyon, yung papaliitin lang po yung breast. Ang nature kasi ng sakit na to, yung juvenile breast hypertrophy, ay pwedeng bumalik yan after ilang years. So pag nagkaganon, mag-undergo na naman yung pasyente natin ng isang surgery. Ang halagang ito, dinidibdib ng pamilya, lalo't hindi sapat ang kita ni Maricel sa pagiging guro. Kinakabahan ako na kung maglo-loan ako, ano na lang kakainin namin. Kinumpute ko po lahat ng malo-loan ko, ma'am. Naabot po siya ng 100,000. Kulang pa rin po yung pera ko. Iniisip ko po talaga kung ano yung pwede kong ibenta para lang matugunan ko yung kailangan ni Yumi. Kasi po ayokong umabot siya na sunod na pasukan. Ganun pa rin po yung dede niya. Nagulat po ako kasi kabata-bata ko pa po. May ganun na po akong sakit. Sabi kasi ni mama, kahit daw po bawasan na lang. Ang gusto ko naman po, ipatanggal na lang siya. Kasi kung binabawasan po siya, babalik po siya ulit eh. Okay lang naman po kahit wala pong dede eh. Kapag gumaling po ako, maaabot ko na po yung dream ko na magiging beauty queen, pagtatakbo po, pagsasayaw, pagkipaglaro sa mga bata. Hi, Yumi. Ang aming programa nag-abot na ng kaunting financial assistance. Binigyan din muna namin si Yumi ng mga magagamit niyang bra na makatutulong na gumaan kahit papaano ang kanyang dinadala habang naghihintay sa kanyang operasyon. Thank you po kay MDS sa pagbibigay po nito. Makakatulong po to. Samantala, may babala sa mga nambubuli at nambabastos sa bata. So very sensitive matter dito, dapat pinagtatawanan, hindi to dapat kinukutsa o hinahamak. Maaari tayong mapanagutan sa batas. Number 1, yung tinatawag nating Bawal Bastos Law or a Safe Space Act. Maaari naman itong pumasok sa Anti-Bullying Law of 2013. Ang panghahamak, panlalait ng ibang tao online, pagsasabi ng masasakit na salita is a violation of the Cybercrime Act. Ito ay may katumbas na pagkakakulong. Sana po, maintindihan niyo po na ang gigantomastia po ay isang sakit na hindi gusto ng isang tao. Nakakaawa po sila kasi isa dinami-dami ng tao sa mundo. Sila yung nagkaroon ng ganun. Yung pinagdadaanan nila ngayon ni Yumi, napakahirap sa isang bata na katulad niya. Ang kailangan niya lang sana, pagmamahal, pag-unawa. Dahil ang ina ni Yumi ang nagpapalakas ng kanyang loob, matapos ayusin ang requirements ng kanilang probinsya. Nito lang Biyernes, sinorpresa ni Maricel ang kanyang anak. Masaya, excited kasi after how many months magkikita na kami ulit. Sabi mo hindi ko makapunta. Hindi mo alam mo na. Sabi mo hindi ka makakapunta eh. Siyempre, apunta ko. Masaya po kasi nandito na po si mama. Gaano po ba ka na-miss si mama mo? 100% miss po. Pinapakita mo sa akin gawa ka strong. Simula na pinanganak ka, proud talaga ako sa'yo kasi ngayon na nagkaroon siya ng problem, nakikita mo pa rin na very strong. Mahal na mahal kita, mahal na mahal ka namin. Feeling ko hindi kita na, gusto eh, napagtanggol para napabayaan kita. Sorry, pero everything will be okay. Mahal na mahal ko po si mama. Kahit gaano pa kalaki ang problema, madadaan ito sa gamutan. Pero ang ibang mas malalim na suliranin, katulad ng kawalan ng respeto sa kapwa, ang siya pang mas mabigat hanapan ng solusyon. Sana po wag na sila manyak ng babae kasi
Pare-parehas lang naman po tayong mga tao para lokohin ng isa't isa. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.